Sir, pwede po bang humingi sa inyo ng permission na makapagbahagi lang po ng salita ng Diyos? Hindi po ka mangingi ng pera, upo kayo mag-alalaw yan. Thank you po. Magandang gabi po sa buhay po ng bawat isa. Gusto ko lang pong i-grab yung opportunity na magbahagi ng salita po ng Diyos sa inyo. Upo kayo mag-alalaw, wala po akong hihingi sa inyo ng pera. At ang kaligtasan po ay libreng ino-offer po sa atin ng Diyos at libre lang po natin matatanggap sa Kanya. So, ang gospel po ay tinawag po siyang mabuting balita. Kaya po siya tinawag na mabuting balita kasi po mayroon pong masamang balita at ano po yun? Tayong lahat daw po ay nagkasala. At ang kabayaran po ng ating kasalanan ay kamatayan, sinabi po sa Romans 6:23. Kaya po tayo namamatay dahil po sa kasalanan. Namamatay po tayo physically at namamatay din po tayo eternally, spiritual po. So ngayon po, ang sabi po sa Romans 6:23, ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob daw po ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So magitan ni Kristo Jesus na ating pong Panginoon. So dahil po sa laki ng pagmamahal sa atin po ng Diyos, dahil ayaw niya po tayo mapunta sa impyerno, ayaw niya tayo mapahamak doon sa impyerno, ang ginawa niya po, sabi po sa John 3:16, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang ang sino mong sumampalataya sa kanya hindi mapahamak doon sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So mga ate, mga kuya, ang kaligtasan po ay pagtanggap po sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating po Panginoon at tagapagligtas. Kung tayo po isasampalataya po sa Kanya, ay tayo po ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba, sabi po sa Santiago 4 verse 14, ang buhay po natin mga tao inhale tulad lamang po sa isang usok. Sandaling lilitaw ay pagkatapos mo ay mawawala. So ngayon po, doon po pinapakita po ng salita ng Diyos. Dapat after po ng buhay natin sa maiksing buhay natin sa mundong ito, sabi po sa Hebrew 9:27, itinakda po sa atin na minsang mamatay, pagkatapos po ay ang paghuhukom. Lahat po tayo haharap sa Diyos, lahat po tayo huhusgahan po ng Diyos base po sa ating pamumuhay sa mundong ito. So ngayon po, tayo po ay lahat qualified po tayo mapunta po doon sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno po, sapagkat yun po ang kabayaran, ang penalty po ng ating mga kasalanan. So ngayon po nananawagan po ang Diyos po sa atin na tayo po ay magsisi po sa ating mga kasalanan. Yung po dahil lang kung bakit po napako si Kristo, napako po ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay para bayaran ng kasalanan mo at kasalanan ko po. Dahil po yun sa pagmamahal niya sa iyo. Kaya mga kapatid, kung sa iniisip mo na mahirap talikuran yung kasalanan, walang pag-asa na mababago ka, kapatid, kung isusuko mo yung buhay mo sa Panginoong Hesus, walang imposible na kaya kanyang baguhin. Kung papapasukin mo siya sa iyong puso, tutulungan ka niya na makapagbago, kapatid. Huwag natin hayaan po na gugulin po natin yung oras natin sa mga kasalanan. Dahil po, ang naghihintay po sa atin ay kapahamakan po doon sa impyerno. At ayun po yung dahilan kung bakit po namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, para po siya po yung magbayad ng ating pong mga kasalanan. At ayun lamang po, maraming po salamat sa inyo pong pakikinig. At sinamantalang ko lang po yung pagkakataon nito na maibahagi po ang salita ng Diyos at ginagamit po akong instrumento ng Lord upang po abutin po kayo dahil mahal po kayo ng Diyos. At malapit na pong bumalik ang Panginoon. Kung nakikita nyo po yung mga kahirapan na nagaganap sa mundo po natin, kung babasahin nyo po ang kanya pong salita, sinabi po sa Mateo 24, magkakaroon po ng maraming lindol, magkakaroon po ng mga sakuna, maglalaban-laban ng mga bansa, magkakagutom, magkakaroon ng mga kahirapan sa huling mga araw. Nasabi po ng Panginoon sa kanya pong pangalawang pagbabalik. Dahil po yung unang pong pagbabalik ng Panginoon yung po ay para po iligtas tayo. Pero yung sa kanya pong pangalawang pagbabalik, ayun po, babalik siya para po iligtas yung mga nanampalataya po sa kanya. Babalik siya bilang hukom, bilang judge. Huhusgahan niya po yung mundong ito na makasalanan po. So ngayon po ang nais po ng Panginoon ay talikuran po natin ang ating pong kasalanan, magsisi sa kasalanan at isuko po ang buhay sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, wala pong religion na makakapagligtas po sa atin kung babasahin po natin ang kanya pong salita at hahanapin po natin ang Panginoon ng buong puso po natin. Sabi po sa Jeremiah 29 verse 13, if you seek me with all of your heart, you will seek and find me. Sabi po ng Panginoon doon. Kaya kung tayo po hanapin po natin ng Diyos ng ating po buong puso, mga kapatid, ating po siya matatagpuan. So hindi po maigli yung kamay po ng Diyos para po tayo abutin. Kahit gaano po tayo makasalanan, kahit sa tingin po natin hindi po tayo deserving na mapatawad ng Panginoon, ang Panginoon ay hinihintay po tayo na lumapit po sa Kanya. At ikaw po ay mahalaga po sa Kanya. Ang halaga mo po ay yung dugo po ni Kristo na dumanak sa krus ng Kalbaryo para po ikaw ay malinis sa iyo at papatawad sa iyong mga kasalanan. So ayun lang po, maraming po salamat. At ito pong mensahe ng Panginoon sa atin ngayon ay para po tayo ihanda sa Kanya pong pangalawa pong pagbabalik. At salamat po sa pakikinig ninyo. God bless po. Thank you po, thank you. Thank you, brother. Salamat po.